punong-puno na. Hindi ko pa ipinapakita ng buo pero kitang-kita mo na ang dami ng suporta. Syempre po, ang DDS, babanat yan. Hindi po sila papayag na mas madami ang sumasama po, no? O ang nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos at ang sabik na makita ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang sasabihin niya mga yan, si BBM nga kahit sa magpunta walang pumapansin sa kanya O di ho ba? Si BBM nga naglalakad doon sa kanto hindi pinapansin yan namang mga sumama na yan, bayad naman yung mga yan O ganyan po mga kababayan ang estilo ng DDS kaya wag na kayong magtaka. No? Sabi ni Janelle Van der Herst, sabi nila AI daw yang mga tao. Lahat naman sasabihin ng mga yan Di ba? Isang pasada muna tayo. Bagong Pilipinas, wala nang Duterte. Isang pasada ha? Ayan Ito pa lang yan 1/4 pa lang ng venue yan Tingnan mo, nagsisiksikan. Di ba? Nagsisiksikan. Tuloy pa natin. AI hanggang dulo AI Kawawa naman yung mga DDS. Ano po? Paulit-ulit po silang nagsasalita o nagsasabi na wala na si Bongbong Marcos o yung mga nila, yung mga senador nila, wala nang boboto dyan. Di ba? Wala nang nagtitiwala sa kanila, wala na sumasama dyan. Pero ang katotohanan mga bossing, yung pa-EDSA nila, yung mga campaign rally nila, doon ang walang sumasama. Di ba? Nagmamakaawa na nga yung ibang mga kandidato nila Pakikampanya po kami. Parang yung tipo bang, hindi po namin kakayanin, kailangan, may naisip ako. Yung nagsabi nung, pakikampanya po kami, yung ganyan, parang nagmamakaawa na. Narinig ko na yan dati, 2022 election. Kailangan tayong mangumbinsi ng ilan ba yun? 10 tao. Pag nakumbinsi po natin yan, dodoble po yan, dadami po yan. Narinig ko na dati yun Ngayon, ganyan na po, mga kababayan. Nasa kanila na po yun. No? Nasa mga DDS na po yung mga ganon na talagang magmamakaawa para iboto yung mga kandidato nila. Tingnan nyo Saan ka ba naman makakakita ng ganyang karami ang pumupunta sa campaign rally? So ito po, mga boss, ay nangangahulugan lamang po, mga kababayan, na na talagang nung time ng Uniteam o 2022 election, ang mga pumupunta po talaga ay more on nakasuporta po kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi dun sa isa. Kumbaga sabit lang yun Ako naman po, kaya naman ako pumupunta doon dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Pangalawa na lang kasi ang vice-presidente ay si Inday Sara Duterte. Di ba? Tingnan nyo ang pagkakaiba mga kababayan. Doon sa mga campaign rally nila at campaign rally nito, no? Parang pinagbiyak lang po yung tao kayo, sige, ito, dati Uniteam tayo, 2022 Uniteam tayo. Ngayon, lahat ng DDS pumunta doon sa campaign rally ng DDS. Punta sila. Lahat ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos pumunta dito sa alyansa. Dito punta naman. Yan po ang naging resulta, mga kababayan. Majority po nakasuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tuloy ko pa para mas masakit. Pinakita pa yung kabilang side. Wala na. Lalong mag-iiyakan na yung mga DDS. Pinakita pa yung kabilang side punong-puno talaga. Sabi ni John Henry Ocampo sa amin kanina sir, sa Negros Occidental, ang daming tao.
Eh yung mga DDS, sasabihin, AI po. Tinakpan po nila ng AI, nilagyan po nila ng AI yung kanilang campaign rally. Diyos ko po. Baka pwedeng humanap na kayo ng ibang estilo. Di ba? Yung style ho nila, mga kababayan, yung kagaya niya, nasasabi, AI yan. O, binayaran niyang mga yan. O, kasi nandyan lang si Andrew E. Kaya marami yan. Palit na kayo ng style, nakakahiya na. Pilit na lang po. Ano? Kaya po sila napapatawag doon sa Congress eh. Bakit to? Dahil yung kapipilit po nila na madami pa din sila at kapipilit nilang mapabagsak ang gobyerno ng ating Pangulo, ayun. Umaabot sa punto na gumawa na ng mga fake news. Umaabot sa punto na siraan si Pangulong Bongbong Marcos kahit wala namang basihan, kahit wala namang mga ebidensya. Di ba, Ma'am Chris Rose? At Arvin Laurio? Sabi ni Janelle Vanderhurst, wala pa akong napapanood na DDS rally. Eh, paano kami mapapanood? Mahihirapan sila, no? Eh, kapag ka napanood yun, bungal-bungal yung tao doon, hindi kagaya nito, talagang hindi mahulog ang karayom. Doon, pag hinulog mo yung karayom sa kanila, uy, kunin mo, nandun. Saan bumagsak? Doon. Mga 5 metro ang ano. Kasi ganun po yung ganun yung agwat na kada tao. Minsan, akala mo, iisipin mo, ano pa din sa kanila eh. Meron pa din COVID eh. Bakit? Social distancing pa din. Ni isang yung isang court po ng basketball court, wala. Di ba? Yung basketball court po, mga kababayan, hindi nila mapuno. Sabi ni Hermit, Sir, hindi nyo nahahalata na wala ni senatorial candidate sa presidential slate ang nagde-depend kay PBBM? Bakit i-depensa si PBBM? Eh, campaign rally ito. Mangampanya sila. Ang usapan dito plataforma de gobyerno. Di ba? Hindi naman, nandito po ako, tatayo po ako, ide-depensa ko po itong tao na to. No? Si Bongbong Marcos. Hindi ganoon ang pinag-uusap. Campaign rally to. Ang usapan dyan, ito po ang gagawin ko sa Pilipinas. Ito po ang nakikita kong solusyon sa korupsyon. Ito po ang nakikita kong proyekto na makakapagpaunlad sa bayang Pilipino. Campaign rally to, boss. Hindi ito kagaya nung hindi kagaya nung pinakurat na rally to. Ang maririnig mo, bangag si Marcos. Ang maririnig mo, yung GAA. Ang maririnig mo, yung mga inimbento nilang mga paratang sa Pangulo. Sanay kayo sa ganyan. Sanay kayo sa DDS style. Sanay kayo yung tipo bang si Bongbong Marcos ang topic ninyo, hindi naman tumatakbo ng pagka-senador si Bongbong Marcos. Ang topic ninyo, yung mga kalabang senador para siraan. Kaya pala wala kaming marinig na plataforma de gobyerno dito sa mga ito. Di ba? Kaya pala wala kaming marinig na mga gagawin para sa bansa natin. Kasi kailangan ang topic si Bongbong Marcos. Anak ng tinapang campaign rally, Kailangan ba nating marinig yun doon? Abala yung mga senador sa pangangampanya nung sarili nila. Abala yung mga senador para para ipamahagi sa taong bayan kung ano yung plano nila sa bansang Pilipinas. Tapos, kailangan depensahan si Bongbong Marcos. Hindi nyo naman sinabi sa akin na ganun pala dapat ang gawin sa campaign rally. Ganun pala dapat. Si Bongbong Marcos, kaya po ako tumatakbo dito para i-depensa si Bongbong Marcos. Kasi ganun yung style ng mga DDS. Yung tipo bang Philip Salvador, yung tao na yan,
turo kay dating Pangulong Duterte. Mahal ko po yan. Magpapakamatay po. Ganun pala ang pangangampanya bilang senador. Naloko na. Kaya po, mga nasasabihan ng pinabili lang ho ng suka. Kaya po, yung mga pumupunta sa kanila, wala. Hindi po magaya-gaya at hindi po matapatan yung mga ganito. Oh. Kasi yung mamamayang Pilipino, nag-aabang po yan sa plataforma de gobyerno ng bawat isang kumakandidato. Hindi po nag-aabang yan. Tingnan nga natin, susuportahan ba nito si Bongbong Marcos? Ano kaya sasabihin nito tungkol kay Bongbong Marcos? Doon yun! No? Doon sa mga DDS yun. Na ang campaign rally nila, mga bossing, ay banatan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ayun, wala. Ngaw-ngaw. No? Kaya nasasabihan, parang pinabili lang ng suka. Totoo naman mga kababayan. Dagdag nyo na si Willie Revillame yan na walang plataforma de gobyerno. Basta kailangan muna daw, manalo daw muna. Ganun pala yun. Grabe naman.